today's video nga ay medyo maaga nga kami umalis ng bahay at sinundo na nga ako ni MJ dahil bibili pa nga kami ng mga recados. May naisip na naman kasi kaming gawin at medyo masarap nga to. Kaya naman bumili na kagad kami ng baboy dito sa Mahiwagang Gate sa may Tapon. Tapon ba yun? O diba? Ay basta anyways, pagkabili nga namin, umuwi na nga kami dun sa bahay nila. Dito na nga ako dumiretso sa may kusina at kinuha ko na nga yung kawali na pagkalagaan ko nga nitong mga baboy. First time ko lang din magluto neto at Diyos ko ako'y kinakabahan. Mamaya hindi yung kawali maglasang minudo. Charis! Nilinis ko na nga muna tong kawali na pagkalagaan nito dahil Diyos ko mukhang natago siya ng matagal na panahon. Kaya naman pinakalinis ko na nga. Uy, ang sipag! Kala mo nag-uurong talaga siya sa bahay nila. Charis, may share ko nga lang guys, nung college kasi ako, may part-time job ako sa isang milkihan at natrabaho ko nga din dishwasher. Kaya naman basic na basic sa atin yan. Ilabas lahat ng urungin, ako na mag-uurong. Charis! Tinubigan ko na nga yung mga baboy at nilagay ko na nga din sa kalan. Para nga masimula na ipakuluan, lagyan na natin ng asin yan, insan. Tsaka ng sibuyas. Nilagyan ko na din yan ng bawang, insan. At syempre, may mekos-mekos na ni insan yan. After ko ang malagyan ng mga ricado, sinakpan na nga ni MJ para mapakuluan na nga. At fast forward nga, tapos na nga kami magpakulo doon sa bahay. Lumipat na nga kami dito sa bukid para nga mag-asikaso netong mga dapat pang hiwain. Noong mga oras nga na naghihiwa nga ako ng sibuyas. Diyos ko, maya-maya lang neto lumuluha na ako. Dana? Mabay sa totoo lang kasi hindi talaga ako sanay magluto kaya naghihiwa-hiwa na lang ako dito sa Gedli. Ayan na nga pala yung pinakuluan ko kaninang baboy at meron din kaming pusik tsaka meron din kaming mga tilapia na iihaw. Papabaga na nga sila ng uling niya yung mga panahon na yan dahil Diyos ko anong oras na wala pang luto. Natusa ko na nga din si MJ na kumuha na nga ng mga dahon ng saging para wala na kaming gurungin. Hindi ko pa pala na-share sa inyo kung anong balak namin gawin dahil balak nga namin dapat picnic dito kami sa bukid nila MJ. Di ko alam pero may nabuong ang rule na iikot na daw sa bawat bahay ang mga kainan na magaganap. So tapos na kami kila Dane, kila MJ naman niya yun, susunod kala dyan, ganoan. Anyways, naghiwa nga pala ako din ng kamatis para nga idagdag din sa mga sibuyas at ipapalaman nga daw niya dito sa mga isda at sa mga pusit. Ay tabalo, wala naman akong alam dyan kaya naman tinutulungan ko na nga lang siya maglagay ng mga palaman na yan. Nagmamagaling lang talaga ako pero di ko alam yan. Charis! Alam ko lang siyang kainin pero hindi ako sanay gumawa niyan. Aba, yung mukhang lunch namin magiging dinner pa yata. Charis! Kung nakita ko nga may naluluto na, abe may nakikita lang nga akong liwanag. Aba, nagiiho nga siya, abe nang bibisit natin siya ng pamangkin niya. Skalatang halta sa bata na napilitan lang halikan siya. Charis! Habang nag-iiho nga siya doon, sinimula ko na nga din iprito tong mga baboy doon naman sa loob ng bahay. Dahil first time ko magluto ng mga ganito ay Diyos ko, nalaban pala siya sa mantika. Kaya naman tinatakpan ko kagad at ginagawa ko ang shield yung takip. Diyos ko, kaya pa yung mapaso ng mantika, ne? At habang nagluluto nga ako at piprito sa loob, dumating na nga tong mga bisita namin. Sabi ko nga, sakto ang dating nila at ito nga pala si Bea mukhang gutom na. Mukhang ready na nga silang kumain. At magmukbang na mga inihaw na pusit at tilapia. Dahil lugohan yaman. Yummy! Kanina pa nga natapos mag-iho si MJ at iniinit na nga lang yung mga naiho ngayon para syempre kapag kinain man yaman eh. Diyos ko, kasarap. Nagugutom yata ako tuloy ngayon na kay Dana. Noong nakapag-set up na nga, nilatad na nga yung dahon ng saging. At nagturuan na nga kami dyan para nga maihain na yung kanin. Diyos ko, 2:00 na yata kami nakakain. Taknay doon. At nung natuna nga, hinain na nga namin at simula na nga kami magsalo-salo. Diyos ko Lord, thank you po. Kapag ganito nga yung ulam, wala nga munang diet, kalimutan na natin yan. Charis! Kaming 6 nga lang pala yung kakain nito at Diyos ko, kainan lang muna, wala mo nang landian eh. Sa iyong ngiti, ako'y Ay, napakasweet naman talaga. Anyways, pinas forward ko na nga dito dahil Diyos ko, anong bibilawin niya ba kung nakailang subo kami dyan? Ma-share ko nga lang, nung dati nga nung bata ako, yung mga kalaro ko, nagluluto kami sa bukid. Yung kanya-kanya pang dala ng bigas, sige isang baso ng bigas. Tapos mag-aambagan kami ng tigli 5 piso pambili ng meatloaf. Aba yung mga ulam nga lang namin nun yung mga bangus, yung mga kiss na chichirya. Nakakamiss na lang ngayon na yung dating meatloaf lang. Aba ngayon, bitchun kawali with inihaw pa. Wala lang, na-share ko lang sa inyo yung childhood memories ko. Ang saya kayang balikan ng mga gano'n. Ngayon kasi yung mga bata puro iPad na, do? Ay, nakalimutan ko na i-share, dumating pala tong 2 aso. Nahuli kan po si JM na sumusubo ng isang malmal. At karanok danon labat din,
Diyos ko. Tingnan mo naman si Tanggol rugo, karalop na. Tumitingin pa mo siya sa camera kada subo niya. Galing nga daw kasi silang basketball at dito na nga sila dumiretso after nga nung laro nila. Kaya na pagkadating nila sakto tapos na kami yung mga tira-tira silang tumira. Buti nga hindi naman sila mga maselan. Sabi ko nga, nakatatlong uya pa lang ako dyan. Pwede pa yan. Napagtsagaan naman nga nila dahil gutom na gutom nga daw sila. Kaya naman all goods in the hood. Ay, charis! After nga kumain na napakasarap nga magpahinga at lahat nga kami inantok. Sakto pumamaiduyan dito sa ilalim ng punong mangga na kaiga kagad si Janjan. Bisa sobrang busog na ng lahat, nagkayayaan ng konting shot daw. Sino ba naman kami para tumanggi? Baka Alfonso yung dala. Charis! Habang nagpapahinga kami sa ilalim ng punong mangga, sakto nga may nilabas pa siyang speaker. Hindi ko na alam maparinig sa inyo kung ano yung tugtog dahil Diyos ko, baka makapiright tayo. Ang sarap nga lang ng ganito na after ng isang buong week na puro stress sa trabaho, may isang araw ano man para makapag-unwind. Ay, bakit ako na yun dyan? Tingnan mo naman na itsura ko, mukha ng stress yarn. Nakakaantok nga yung tanghali na to at parang sobrang haba ng oras. Tingnan mo naman si Kim kunwari yung nagsa-cellphone niya parang nakadalawang gabi na yan. Charis! Nung medyo malamok na nga doon sa ilalim nga ng mangga, lumipat nga kami dito sa open area. Nag-set up kami ng isang lamesa at saka mga upuan dahil nga Diyos ko, inuubos pa yung alak, yun ang payata to. Nung una nga, ang sabi lang isa lang daw, naging dalawa, naging tatlo, naging apat, kabalo, inabot na kami ng gabi dito. Pero okay lang yan, minsan lang naman yan Ang masama, inaraw-araw mo na. Tandaan, ang lahat ng sobra ay masama. Drink moderately. Sino ka dyan? Drink moderately daw. Nag-flashlight na nga kami dahil Diyos ko, dumilim na nga at yun lang tapos na. O Bes, ipollow mo na tong page ko. Go!